Maikli lang naman po siya hanggang 24. O hanggang 33 po ito, pero hanggang 25 lang po ang ating babasahin. Ephesians chapter 5, verse 21 up to 25. Pasakop kayo sa isa't isa. Praise, praise the Lord. Glory. Praise God. Hallelujah. Thank you. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Pagpalain po ang pagkabasa po ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Pwede na po tayo magsiupo. Siguro naman sa lahat ng oras gano'n Praise God at salamat sa Panginoon. At muli po na sa inyo po ay makapagbahagi po ng kanya po praise the Lord ng kanya pong salita. At bago po natin balikan po ito pong binasa ko at ang ating pong pag-uusapan, habang ang Panginoon ay nagpapahayag po siya habang po nagsasalita ang ating Panginoon, mayroon po isang babae pong sumigaw. Sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso. Ba't sumagot ang ating Panginoon? Ngunit ang tunay na mapalad ay yaong nakikinig ng salita ng Diyos o nakikinig at nagsasabuhay nito. Kaya ito po ang ating pangbungad. Madalas po, para po i-motivate po tayo na sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos ay meron po tayong para bagang responsibility to response. Ang response po natin doon sa kanyang word ay atin po itong i-apply sa ating buhay. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang tunay na mapalad ay yaong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay po nito. Ibig pong sabihin, siguro sikapin po natin. Dahil magiging baliwala ang lahat. Kahit po nakapakinig po tayo ng kanya pong salita. Okay, ang aking pong nais pong i-share po sa inyo, naalala ko noon na ako po dito ay nag-talk po ng Father's Day po yun. At sa mga okasyon po na yan ay hindi po nabibigyan ang okasyon na yun. Kaya ito po ay, kaya binuo ko po ito. Message po na ito. Ang topic po natin ay understanding the role of spouse and children. Okay? Dapat maunawaan po natin ang role po ng mag-asawa. Asawang lalaki, asawang babae, at ang mga anak. Ang aking subtitle, nilagyan ko lang po siya, The Christian Family. Ibig sabihin, tayo po ay isang Kristiyanong pamilya. Hindi po, ibig sabihin, unbeliever. Kundi Kristiyano, ibig sabihin, nakabatay po tayo sa salita po ng Panginoon. Family, God initiated. God established, God invented. Hindi po tayo ang nag-imbento po ng family. At hindi po, ibig sabihin, kaya nga po si Adan binigyan po ng Eva, dahil po ang Diyos po nag-imbento po ng family. May pananagutan ng bawat isa sa Diyos. Tandaan po natin ito, sabi nga ng Biblia, tayo po ay mananagot, no? Tayo ay magsusulit. Ang bawat isa po ay may pananagutan sa Panginoon. Ginagampanan ba niya ang kanyang tungkulin na sang-ayon sa salita ng Diyos? Yun po yun. Tayo po may mga tungkulin, ginagampanan ba natin ito? Ang tanong nga po kanina, doon sa pambuhan,
Alam mo ba ang purpose ng iyong buhay? Sa akin, kung ako po ay sasagot po noon, pero may specific po yan, our mission is to do the will of God. Yung pong mission po natin, yung purpose ng buhay, our mission is to do the will of God. Kaya lang po mayroon pong mga specific po yan. Ano bang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Ang mission po natin dito, hindi lang matulog, mag-asawa, di ba Joey? Kasi 39 na siya, 40 ako nag-asawa, wala pang problema yon kahit 50 pa, kahit 60 pa yun. Okay? Kaya is to do the will of God. Pero specifically, mayroon po tayong inatas sa balikat po natin. Ito pong ating lesson outline, tatlo lang po siya, tungkulin ng lalaki. Munti ko nang mabasa tungkulin ng bakla, no? Tungkulin ng lalaki bilang asawang lalaki at bilang ama. Okay? Tungkulin ng babae bilang asawang babae at bilang ina. Tungkulin ng mga anak. Unahin po natin ito pong husband, father, no? Meron pong kasabihan, ano po yung kasabihan po na yun? Ang lalaki ay haligi, no, sa isang tahanan, sa isang bahay. Ang lalaki ay isang haligi. Totoo naman po ito, ang haligi, pag ang isang bahay, pag walang haligi, magiging weak po yun. Ibig sabihin, galing mawasak, galing masira. Kaya importante po yung, kaya nakita ko kanina, sabi ko, Lord, angkop pa itong mensahe ngayon, ilan lang tatay dito eh. Si Joey. Tatlo lang bang napansin ko eh. Kaya sabi ko, angkop ba? Wala si John, wala si, no? Yung mga tatay, si asawa niyo, wala rin. Sige lang, dahil ito naman ang na-prepare eh. Okay. At yun po, kapag ang haligi po ay weak, pag isang lalaki po ay weak, magiging, mayroon pong madadamage, mayroon pong hindi magiging strong relation. May naalala po ako, matagal na po ito, habang po ito nire-review ko po, naalala ko po, sa Amerika po ito nangyari at totoo. Nagkaroon po doon ng crisis, ibig sabihin yung ekonomiya po ay tawag ito naapektuhan. Ito pong asawang lalaki, binaril niya po ang kanyang tatlong anak. Hindi ko tatlong anak niya, pinatay niya po. At after po nung kanyang pinatay ang tatlo niyang anak, ay nagpakamatay po siya. At ibig sabihin, very weak po siya dahil po may crisis na nangyayari po sa Amerika. Yun po yun. Kaya pag mahina po at weak po ang lalaking asawa, ang haligi, apektado po ang bahay. Ngayon, ito po ang kanyang obligasyon, role of the father. First po ay provider. He provide the needs of his family. Tutustusan ng ama ang pangangailangan ng pamilya. Alam po natin, ang sinabi po ay tawag ito kay Adan. Paghihirapan po niya, bubungkalin niya po ang lupa para po sila po ay may makain. Kaya ang lalaki po talaga ang magkatrabaho po dapat. Ang babae, katuwang lang po ito, sa loob lang po siya ng tahanan. Kaya lang po sa ating kapanahunan ay magkaiba po siya. Okay? Mas maganda ang trabaho at ang sweldo po ng babae. Magkaiba po noon yun. But ang totoo lang po dapat ang maging provider, ang kumayod, ang magtrabaho ng hard work. Ibig sabihin, dapat masipag ang tatay at hindi siya natutulog, patulog-tulog lang, dahil kasi ang kanyang tungkulin ay i-provide, tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kasi dito si Jonah, kaya nagdo-double time si Jonah, nag-overnight pa yan. Kapag umuwi po yan, alas 11 na, alas 12 na, hindi ko alam kung tinitimplahan po yan ng kape ni Marjorie. Kasi pagod eh. Kaya panainom ng cobra niyan eh, kasi grabe ang kanyang no? Kaya ang tatay, okay? Kaya, provide po ang lahat. Totoo naman po yun. Pangalawa po ay protector. Protector po siya, tagapagtanggol. Pero may mga ama po minsan nakakalungkot ay binubuli po ang kanyang anak. Pero ang tungkulin po ng tatay, una po ay provider, hindi po siya po ay protector. At dapat po ang tatay po, ito po ay, papasok ko po ito, maging prayerful po siya. Sabi rito, thank you. Sabi po rito, ay, prayer is the greatest weapon. Kailangan po natin talaga pong tatay kasi hindi naman niya babantayan po ang kanyang family ng 24 hours.
At alam niyo po, dapat po sa loob ng tahanan may prayer meeting. At ito po, pakinggan po ninyo, ang panalangin po importante. Kapag ang isang taong nananalangin na taimtim, siya po'y nag-groaning, alam niyo po ang demonyo, ito po ang kinakatatakutan ni Satanas. Alam niyo po, mag-i-enjoy po tayo, papanay kape natin, panay tsaa natin, mag-fellowship po tayo, hindi yung kinatatakutan ni Satanas. Sige, mag-enjoy lang kayo dyan, mag-kape lang kayo dyan. Ang kinakatakutan ni Satanas, ang isang taong nagpapatira pa sa paanan ng Diyos. Sa po'y banta po siya sa kingdom ni Satan. Dahil pang mag-rebuke po yan sa pangalan ng Panginoong Sus at consecrated po ang buhay po niyan, yun ang kinakatakutan ni Satanas. Ganun po ka-importante po ang panalangin. Is a greatest weapon po ito. Kaya po dapat ang tatay po ay prayerful. Kaya walang ibang tatay dito eh. Dapat ang tatay po nangunguna po siyang nananalangin. May prayer meeting po dapat sa loob ng tahanan na manalangin parang protection. Alam niyo po, sa panahon ni Nehemiah, ang wall na yon literal, sa ating panahon, ang wall po na yon ang prayer. Hedge po yon. Siyang maging wall, siya pong maging hedge, ibig sabihin siya pong magiging pader para doon sa ating family. Kaya ganun po siya ay ka-importante po ang panalangin. Sumunod po ay third eye guide, tagagabay. Tinuturuan ang tamang landas, pinapayuhan ang mga anak. Ephesians chapter 6 verse 4b. Sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya tama lang po dito po yung mga anak. Mga bata pa po niya, na-absorb po nila yan. Iba po ay sa children ministry. Mayroon po nag-testimony ngayon doon. Anak po siya ni Sister Daisy. At nagbakasyon po sila galing po ng Maynila. Ngayon po ay magpapastura na po siya. Bagamat po noon, pero nung na-absorb, ang kanya palang napakinggan, na-absorb po na yun. Ni-remind siya ng Panginoon kasi binhi po yun na buhay. Sabi po ng Isaiah, ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig, ng ulan. Hindi po babalik ito na hindi magaganap ang layon. Parang tubig, pag pumatak ang ulan, may binhi po doon sa ilalim ng lupa. Pag natamaan po yun ng tubig, yun ay tutubo. Ganon ang salita ng Diyos. Along the way, ngayon po, ay siya po ay kinausap ng Diyos, dumating po sa kanya, siya po ay magpapastora. Okay? Kaya po, to guide mga kapatid ko. 4 po, be a good example. Pag good example sa action, sa mind, ibig sabihin, mag-isip po ang tatay, dapat po positive. And then yung kanyang action, ang kanyang speech, even po ang kanyang faith. Ito sasabihin ko po sa inyo, isa pa, spiritual aspect. Like Joshua, sabi ni Joshua, for me in my house, we will serve the Lord. Yan ang tatay. Dadalhin niya po ang kanyang pamilya sa pagsiserve kay Yahweh. Kaya dapat sa action, siya po ay be example sa kanyang sinasabi at sa kanya pong iniisip at pananampalataya. Importante po ang tatay parang haligi po maging matatag. At ito po sasabihin ko po sa inyo, tandaan po nyo, tayo po'y pag-aari ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos, babae at lalaki ng Diyos. Ingatan po natin ang ating sinasabi. Kasi po, si Jesus, di ba, siya po ay dati tayong simple nature. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ano sabi po ng Corinthian? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. Wala na ang dati at bago na siya. Kaya ibig sabihin, yung ating human nature, ang sinful nature natin, napalitan siya ng divine nature, tandaan po natin, saan tayo pumunta. Nakatira po ang Diyos, si Jesus, sa ating pong katawan. Templo niya ito. Pag-aari niya tayo, anak niya tayo. Kaya ingatan po natin ang sinasabi po natin. Ako po, hindi po ako po agree po pag may narinig po ako na galing sa Kristiyano na imos. Alam niyo ba ang imos? Sira ulo? Buwang? Kasi nga po, paano may di-display si Jesus pag hindi po natin ingatan ang ating bibig at ang ating aksyon? Ako ngayon, siyempre, nag-iingat po ako doon, pero nabibiro ako. Si Grace, lagi kong binibiro. Kasi para mas maging matuwa ako. Anak ni Brother Tito, si Love, nagbibiro po ako. Pero alam ko kung magkakasala ba ako sa sasabihin ko. Dahil paano po madidisplay si Jesus, paano po tayo ma-identify na Kristiyano tayo na hindi natin iningatan ng bibig natin.
ang action po natin. Tayo po ay representative, ambassador, the Son of God. Tayo po dito ay asin at ilaw. Hindi po tayo ordinaryong tao. Okay? Hindi tayo unbeliever. Kaya po maging maingat po tayo to be example, lalo na yung tatay. No? Eh huwag kang uminom. Siya naman, inom ng inom. Okay? Sumunod po ay loving husband. Ito pong loving husband, Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Pag binasa mo po itong kabuuan to, 3 times po itong binanggit po ni Paul. Yung mahalin ng asawa, ito po'y dinidiin ni Paul. Ito pong mahalin. Kaya mga lalaki, huwag inaaway ang Alam niyo po itong pananaw po ng mga Hudyo, mga lalaking mga Hudyo. Ang kanila pong thinking, kakaiba. Ang paningin po kasi nila sa babae ay third class lang po. Ang kanila pong, kaya po sila lalaki, nagpapasalamat, Lord, ganito, Lord, thank you Lord, not Gentile. Yun kanilang panalangin, 3 po yun. Salamat Panginoon, hindi ako hintil. Kasi ang hintil katulad natin, panggatong ng impyerno. Sila lang po sila lang po ang ligtas. Kasi galing sila kay Abraham. Ang pangalawa pong panalangin ito ng mga Hudyo, sabi niya, thank you Lord, I am not a slave. Salamat Panginoon, hindi ako alipin, hindi ako slave. Pangatlo po, salamat Panginoon, hindi ako babae. Yan ang panalangin nila kasi ang babae noon, pang third class lang. No? Kaya pang mabalo babae noon, kawawa. Kaya nga inanungan ni Timothy, sabi niya, tulungan yung mga baloy. Kaya lang binabali po ito ni Paul. Kaya pong pag-ibig doon, agape love. Mahalin po siya, agape po yung sinasabi po doon ni Paul. Hindi na siya third class. Mahalin yung babae at igalang. Kaya kayong mga lalaki, mahalin po ninyo. Nung nagmumotor po kami, naalala ko po kahapon ba yun? May Sister Eva kasi, medyo pag nagda-drive ako, medyo sinisitan niya ako. Parang tinuturuan niya pa ako, medyo nainis ako. Sabi ko, susunod, ikaw na mag-drive. Naalala ko ngayon, mahalin mong asawa mo, di na nahimik ako. Nag-relax ako, unawain ko siya. Alam mo, balibag kong motor, bahala ka na dyan, ikaw mag-drive. Kaya maupay talaga, may aral ka din. Naiinis ako, sabi niya, i-minor mo muna. Sabi ko, kailangan ko mag-overtake ng mabilis, kailangan ko naka-4. Kasi pag alanganin ka mag-overtake, ay siya maarang pa siya. Sabi niya, balik mo sa third. Kasi pre, ang makina, magano yun parang hihina siya, bububog ka gano'n siya. Depende yun, flat naman parang magaling pa siya sa akin, sunod ikaw mag-drive medyo pumasok ang inis. Maya, ni-recall sa akin, mahal ng asawa. Di ba, Joji? May inis ng mga lalaki, ma-pride pa Agape love yun. Okay, kaya nag-relax ako. Pintuan kami ng ayos, hindi na ako nainis. Kailangan kong tayuan ang salita ng Diyos kung anong tama. Amen? Minsan natin inis natin. Kaya mahalin talaga sila. Okay? And then po, number 6, loving Father. Dapat lang dahil ang Diyos ay pag-ibig. Lagi po dito binabanggit si Jesus. Pag binasa po mo ang itong Ephesians, si Jesus po lagi pong binabanggit doon. Magpasakop sa Panginoon, siya ay ulo ng iglesia, yung sinasabi niya doon. Siya ay ang kanyang buhay sa iglesia, hinandog niya ang kanyang buhay sa iglesia. Si Jesus po laging sinasangkalang ni Paul. Okay, lagi niyang dinudugtong si Jesus. Ibig sabihin, tayo po yung mga pamilyang Kristiyano. Okay? Kailangan ang masunod si Jesus. Okay? Kaya, itong tungkulin ng tatay. Itong motibo, our motto, inulat ko ito Ang aking motto, be a good father and be a good husband. Gusto ko pong maging mabuti akong tatay. Ito pong huli lang po, na-reveal po sa akin, kasi kay Christian hindi na ako namamalo. Masakit kasi yun Masakit. Sister Edith ang mamalo. Alam ko yun kasi pag pinalo kang ganun, di ba? Kaya tinigil ko po yun Kasi huli lang ni-reveal sa akin ang dalawa ko, nakatikim sa akin, binitay ko pang isa nga nun Kasi mababait Pero nung kay Keisha masakit po talaga ang palo. Kasi minsan tayo mga hindi nakapipigil. Hindi na ako namamalo.
Okay? Kaya maging mabuti tayong tatay at maging mabuti yung husband. Di ba? Di ba, Joey? Si Joey ang napulot ko ngayon. Ayun, pangalawa po, role of the mother. Kasi ka naman dito sa inyo, hindi man naman nanay. Ay, maghintay kayo mamaya, mga kabataan. Okay, meron kayo, 3 po ito eh. Role of the mother, ang nanay naman po ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan, di ba sabi nila, ang mother may third eye eh. Alam niyo ba yon? Sino mga nanay dito, may third eye ba kayo? Kayo nakakita ng labahan, ng hugasan, ng bayaran. No, lahat nakikita nyo eh. No, sa loob ng tahanan, kayong may third eye. May hugasan doon. Okay? Ito naman ang obligasyon. Ang nanay, kaayusan sa loob ng tahanan. Kaya dapat ang nanay, kaayusan sa loob ng tahanan. Siyang nagmamanid sa lahat ng gawain sa loob ng tahanan. Kung hindi sumusunod ang mga anak, sinong magtatrabaho nun? Nanay. Magpo-protest ba kayo? Eh bakit kayo anak ng anak? Diba? Kayo po dapat talagang sasalun nun. Alam mga kapitbahay sasalun nun. Jurisdiction nyo yun eh. Kung ayaw po ng anak na maghugas, na magtupi ng kanyang tupi ng kanyang banig, nanay, ilog ikaw, magtiis-tiis ka, dahil ikaw talagang sasalo niyan kasi obligasyon mo yan, anak mo yan eh. Kasi ayaw mo na lang mag-ingay ka, pero obligasyon mo yan. No? Pag hindi nila idamputin yung actually ginagawa ko ngayon yan. Ako pong sumasalo doon sa paghuhugas. Sinasawa lang ako ng sistereba eh. Ay ayaw ko nang maingay eh, basta gusto ko mag-serve eh. Para pag magkaroon ako ng legacy, hindi nyo ko makalimutan kahit arog na ako. Ako sumasakit ng likod ko pero sinasalo ko yon. Dahil meron akong mga aral eh. Mahalaga po, kaya sinasalo ko po yung paghugas doon. Actually po, akala niyo po wala lang kaming trabaho. Ang trabaho ko dapat manalangin at mag-aral. Manalangin, mag-aral po. Yan po dapat magturo kami, dapat mag-disciple kami. Eh, actually po, ang ilang araw na po nito, mahigit isang linggo na kulang po ako sa tulog. Pasensya na frustrated, medyo naiglip ako nila, pero maganda po tinuturo niya. Nakaupo ako doon, medyo ako kahapon pa. Kanina maaga pa kami gumising para po manalangin. Ang panalangin doon, may doon watch kami, may intercessor pa. Okay, pag after panood, sabi ko mag-pray pa rin. Para umuwi sana kanina, hindi nag-pray. Kaya po, ang kulang po talaga ako sa tulog. No? Ibig lang sabihin, tapos maghuhugas ka pa, may ikaw pa sa saludo. Naintindihan ko yun si Pastora. Wala tayong magawa, magulang tayo eh. Alam man si Lulo, makipit bahay yung gagawa nun. Okay, sinanay pa rin sa salo. Pangalawa po ay submission. Ito po ay kailangan nyo po mag-submit. Okay? Sabi roon, wife, submit to your husband as to the Lord. Ito po ay command. Hindi to command ni Paul. Makinig kayo mga nanay, mga babae. Submit your husband. Magpasakop kayo sa inyong asawa is God's command. Heavenly order. Order ito ng Diyos, hindi po ng tao. Kaya tayo po yung mga Kristiyano, order po ito ng Diyos, dapat nating magpasakop. Tandaan po ninyo, hindi ito pwedeng baliktarin. Kahit gaano ka man kahusay, o gaano man ikaw yung profesyon ka, hindi pwedeng baliktarin po yun. Okay? Siguro po, gusto ko pong kwento po ito, at hindi ko lang babagatin ng pangalan, pero para sa akin po ay, ito po kasi ang kwento. No? Maganda naman po ang kanyang motibo, kasi gusto niya po magnegosyo, para po, siguro makatulong, at giver naman po siya. Kaya lang po, ang husband po niya ay hindi po nag-agree. Sabi po ng kanyang husband, sabi niya mag-full time ka na lang, mag-serve ka na lang. Hindi niya pinapayagan. Ngayon po, parang ginawa po nito, siya po ay nag-keep distance. Ibig sabihin, medyo para pumayag ang kanyang asawa, mang-work na parang lumayas muna siya, hindi muna siya umuwi. Alin po, hindi po, para sa akin, hindi po yun tama. Dahil ang husband mo, may sakit na rin, paano yan kung ay ang pamilya nun, hindi yun mag-agree na gano'n ang ginawa. Kaya kailangan mag-submit. Ito po sabihin ko sa inyo sa totoo lang, pwede ko sabihin, huwag mong tulungan ng Diyos. Ang Diyos kasi kaya na mag-provide. Maganda man ang motibo mo, ngunit kailangan mo magpa-submit sa asawa mo. Dahil asawa mo po yun eh. Hindi po pwede na ikaw ang masusunod.
Ulitin ko, hindi po pwedeng mabaliktad ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, mahal, wag na tayo magnegosyo. Mag full time ka na lang. Para sa akin, tama po yun siya. Dahil kasi itong gagawin mo, dahil gusto mo po yun, yan ang motibo mo, mag-pray ka, mag-fasting ka, para mag-agree ang asawa mo. Pero kung lalayas at iwan mo siya, pwede ka pa magkasala pa ang asawa mo at ang kanyang pamilya. Ay kung may sakit po yun. Okay? Sino mag-aasikaso? Kaya mga kapatid ko, kailangan po, hindi po yung ating emosyon, tamang ating motibo, pero dapat po lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos. Lagi po tayong bumalik doon. Submission. Sa Book of Esther, mababasa niyo po doon sa first chapter. Bakit napalitan po si Vashti, Reyna Vashti? Anong dahilan bakit siya napalitan? Ito po yun, no? Hindi siya nag-submit sa authority. Hindi siya nag-obey sa authority at hindi niya nirespect ang authority. Sinabi ng hari pong si Artaxerxes, tawagin yung Reyna ko para pakita ko kanyang kagandahan, isuot niya kanyang damit, ang kanyang crown. Hindi po sumunod si Vashti. Ibig sabihin, submit the authority, obey the authority, respect the authority. Kaya po si Esther naging Reyna po siya, napalitan si Vashti kasi hindi siya sumunod sa kanyang asawa. Kaya nga po, ang Biblia po ay malinaw na nagtuturo. Ito po'y command at order ng Diyos. Depende po yun sa submit. Depende po yun. Sinabihan ka ng tumalon sa bangin, ba't tatalong ka? Hindi po gano'n. Okay? Kaya po kailangan nyo mag-submit po. Yan po kasi ang order ng Diyos para po maupay ang pamilya. Depende po yan kung ano po, case-to-case basis po yun. Okay? And then, yun po ang nangyari. Ang pagpapasakop, hindi yan nakabase kung maganda ang mood mo. Okay? Sino ginilin ba? Dinilin. At pastor, kailangan ko lumang pusapo pag magandang mood ko? Hindi. Kahit uminom ang asawa mo, mahal. No? Ibig sabihin, hindi mo siya kukontrahin, ano mo pa rin siya. Bigay mo pa rin doon bilang asawa ka, no? Mananampalataya. Hindi pa yan by mood, ano? And then, ito po sa child. A child is ito naman po ang role of the child. Ito naman po tayo sa pangatlo. Alam niyo po, a child is a blessing from God. Psalm 127 verse 3. Ito pong sinasabi po sa Salmo 127 verse 3. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Kaya po ang mga bata po, no, pagpapala po kayo. Ito pong aking stand na. Stand ko God. Pangalawa, una God first, and family ang sumunod, and then ministry, our stand. Una muna po ay ang Diyos, and then yung family, and then ang ministry. Kasi ang mga anak po sa blessing. Alam niyo po bang nagkasakit po kayo mga nanay, sinong tutulong sa inyo? Ang inyong ministry? Sinong uunong sa inyo? Sino ang mag-asikaso sa inyo? Ang anak po. Ang iyo pong anak siyang mag-asikaso sa iyo. Nagkasakit po ako ng inubo na ako noon. Nung dito po ako galing noon, hindi po 1 linggo po akong inubo po ng matigas ang ubo na nahirapan po ako. Kaya ang naging kamay ko, Sister Eva. Nakahiga lang po ako, kaya hindi pwede ako magsalita, kasi po magsalita po ako, ubuin po ako, kaya nahirapan po ako, kaya nakahiga lang po ako. Siya po nag-asikaso, nagluto po ng lugaw. Lahat po yon. Siya nag-asikaso po sa akin. Kaya, Joey, mo pa yung may partner. Pag wala kang partner, walang kukup-kup sa likod mo, walang maglagay ng rub, ganun po sa akin importante. Kaya po, ako, importante sa akin ang family. Kasi kailangan kong makalagaan ng family. Okay? Ito po yun, no? Ito pong requirements. Ito po ang requirements po sa Timothy. Kami po mga namumuno, hindi lamang ito sa mga pastor at mga pastora, kundi sa mga leaders. May requirements po siya po ay 18 po ito sa 1 Timothy. Pero sa iyo lang po ang akin pong babasahin. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 4 and 5. Patungkol po ito sa anak. Actually po, kinausap ko sila term dito. Basahin ko ha. Ito,
verse 4 ng 1 Timothy, dapat mahusay siyang mamahala. Tinutukoy po dito yung namumuno. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Ito pong binabanggit, kasi sabi ng anak, ang inyong concern lang sasabihin ng sa labas, sa paligid. Kami hindi nyo, ang inaalala nyo, ang sasabihin ng labas. At sinabi ko po ito sa kanila, magre-reflect yun sa amin kasi leader kami. Kung ano mang gagawin mo sa labas, at yan bang anak ng pastor, magre-reflect yun sa amin. Sabi ng Timothy, dapat iginagalang ng anak. Bagamat pong mga anak may sarili silang mundo, pero dapat po, ito pong, kaya nga po ang anak, ito po ang requirements. Dapat maging mahusay sa mamahala sa kanyang pamilya. Paano yung pamahala ng iglesia kung ang kanyang pamilya ay hindi niya mapamahalaan, walang galang sa kanya at hindi sumusunod? At ang katwiran nila, ang inyong inalalang sabihin ng sa labas. Tama, kasi nga magre-reflect yon sa magulang. Dahil kasi ang magulang mo ay pastor. Kaya kung ang gagawin yung baliktad sa labas at ano man ang sasabihin sa inyo, magre-reflect yun sa amin. Sabihin nila, ay wala mang respeto mga batang ito. Okay? Hindi niya kayang pamahalaan ng kanyang pamahalaan ng kanyang pamilya. Ganun pong requirements po doon. 18 po ito. Hindi sa lasenggero, hindi sa babaero, isa lang asawa niya. Marami po ito sa Timothy. Ito ang requirements, ito po ang standard ng isang namumuno. Kaya nga ang pamilya mo, hindi pwedeng pabayaan, kaya may prayer meeting kami. Okay, sinisikap po yun, may prayer meeting, mayroon kami Bible study, at binasa ko ito sa kanila. Kaya kung gagawa kayo ng palpak, madadamay kami. Okay? Kaya yun po yun. Ang obligasyon ng anak ay, children, obey your parents. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito'y utos niya, kaya kayong mga anak, sumunod po kayo sa inyong magulang. Dahil yun ang sinabi po ng Biblia. Okay? Anak, Ephesians chapter 6 verse 1 and 4. Basahin po natin para malinaw. Huwag matigas mong ulo po natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagat ito ang nararapat. Binabanggit ito, Panginoon, kaya nga Kristiyanong family. Tayo po'y maka-Diyos. Tayo'y sumasayaw. Tayo'y sumasamba. Lagi nga dito tayo, paglinggo tayo Kaya nga po, tinuturo sa atin ng Biblia dahil ito ang guide po natin. Ito po ang Biblia, ang pinaka-pattern po natin. At ito po ay dinidiin po ni Paul about family. Parang isang pamilya po happy. Parang pamilya po ay maayos. Kaya mayroon po siyang order. Yung lalaki, mahalin niya ang kanyang asawa. Agapilat. Ang babae, magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Kaya hindi siya pwede mag-overpass. Ibig sabihin, mag-bypass. Kasi yun ang order ng langit. Hindi natin pwedeng baliktarin. Hindi tayo pwede mag-justify. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. At kayong mga anak, dapat sumunod po tayo sa magulang. Sa nanay at tatay. Okay? Dahil ito yung utos. Ano pong pangalawa? Ay igalang. Mga anak, nararapat lang. Ang pangalawa po igalang. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano po ang inyong obligasyon, mga anak? Pakinig kayo, anong obligasyon nyo? Sumunod. Pag inutusan kayo, huwag kayong dumabog. Pag sinabi sa inyong ugasan, at napakalit na trabaho yan Mabigat ba maghugas? Kaya lang po ayaw natin Pag sinabi na magulang, sumunod kayo, dapat kayo sumunod, kalinutusan kayo dahil anak kayo. At sabi ng Panginoon, ito ang nararapat. Ito ang mabuti. Ito ang maupay. Itong sinasabi ng Panginoon. Mga anak, dapat po, pag sinabing maghugas ng plato. Pag sinabing iligpit yun, iligpit. Okay? Tapos ang galing natin sumayaw, praise the Lord, mahal kita. Talaga? Huwag po tayong maging ipokrito, mga kapatid ko. Kaya sabi ko kanina, nung nangangaral, nagpapayag si Jesus, sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyong sinapupunan at nagpasuso sa iyo. At sabi ng Panginoon, ang tunay na mapalad ang mga nakikinig ng salita at nagsasabuhay nito. Kaya po pinapangaral ng salita ng Diyos, useless lang po
Kahit napakinggan po natin gaano po yung kaupay, ka-anointed, kung hindi natin ina-apply. Kaya mga anak, kaya para sa lahat sa atin to, kami po'y lalaki. Kaya na-apply ko kay Sister Eva kasi nainis ako, pero sabi, di ba mahalin? Yes, mahalin. Agape-love eh. Ganun lang naman yun eh. Kaya mabuti may salita ng Diyos. May mabuting balita. Kaya mga anak, sundin po ninyo at igalang. Sabi po na isang preacher, sabi ni Brother Mike, kayong mga anak, tadtarin kayo ng pino, hindi po ninyo mababayaran ang inyong pong magulang sa ginawa po nila. Kasi nang bata pa kayo, sa siyang na buwan, iningatan kayo. Paglabas nyo doon, halos hindi kayo madapuan ng lamok at langaw. Lagyan pa kayo ng kulambo. Di ba may kulambo kayo maliit? Ganun po kayo ka-precious. O, yung pangalan ni Precious. Ganun po kayo ka-special. Di ba? Tapos paglaki nyo, susuwagin yung magulang nyo. Sabi doon, sumunod, malalaki na kayo, hindi pa kayo bata eh. Kailan kayo tutulong sa magulang nyo? Yung minsan kailan kayo tutulong? Tulog kayo ng tulog, hindi mo lang kayo makapaghugas. Kami mga arog na, kami pagagawa, kaya nandiyan kayo eh. Maghugas at iligpit nyo, higaan ninyo. At dapat nga, naglalaban na kayo eh. Magulang pa rin. Kailan kayo tutulong? Pag may arog na? Hindi po yun, okay? Igalang, may reward po ito. Ito pong pangako, ahaba ang buhay at giginhawa. Wala akong payong na illustration eh. Di ba payong? Di ba may payong? For example, may payong ako ngayon dito. Imagination lang. Kahit umuulan po yan, hindi ka mababasa kasi undercover ka. Paano ka makukubiran po ng power ng Diyos? Ay, suwayin ka sa magulang mo. Kala niyo po kung anong reward? Kahit umulan po yan, kahit magpadala ng palasong demonyo, covering ka kasi masunurin ka at ginagalang mo siya. Pagpapalain ka habang buhay mo at yayaman ka. Yan ang sinabi po sa verse 4, verse 3. Maging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Maging maganda. Marami ngayon na mayaman nga sila, maraming mga sakit, mayaman nga sila, dahil masuwayin naman sila. Hindi po magandang buhay nila. Nasa ospital. Nag-success nga po sila bilang anak, pero ngayon hindi naman maupay kalagayan nila. Tayo mga Kristiyano, haba pang buhay, maupay pang physical. Ini-enjoy mo siya. Paano mo enjoy ang kayamanan mo? Marami kang sakit. Ang mga Kristiyanong masunurin at sumusunod ng mga anak, may covering. May power, okay? Tandaan nyo po yan. Kung ayaw nyo, sabi ni Kuya Joey kanina, ayaw sumamba. Ewan ko sa inyo. Hindi naman sinabi ayaw ko sa inyo. Pero sinasali nyo tayo eh. Sinong sasamba dito? Kaya po ganun, gusto nyo pong salutin kayo. At huwag kayong sumunod. Matigas sa ulo, tapos laging nakadabog. Pero sinumbahan dun, sasayaw-sayaw, ganun tiniti. Okay? Kaya mga kapatid ko, maging totoo tayo, babalik ng Panginoon. At ang babalikan niya without wrinkles, without spot. Hindi po tayo nagbibiro ngayon, kaya dadalhin po tayo sa maturity. Makinig po tayo ng maupay, dahil dito hindi tayo nagbibiro. Seryoso ang Panginoon. Habang po ako nagpipray, marami pong pinakita ang Panginoon na revelation po sa akin. Yung kanyang humility, dinala niya ko sa sapsapan at sa pag-uugas po ng kanyang paa. Kaya po may binubuo akong topic ngayon, dalawa po yun. Habang po ako nagpipipray, nananalangin po, mayroon po siyang binababang revelation. Kaya po ganun ka upay ang makipag-communion sa Panginoon. Kasi pag hindi ka mananalangin, wala kang revelation, hindi ka lalakas. No prayer, no power. Maging prayerless ka, powerless ka rin. Okay? Kaya nga, paano matatakot demonyo sa iyo? Laging hawak mo, cellphone. Ganun ka. Matatakot yung demonyo kung lumuluhod ka. Yan naman si Jinilin, lumuluhod, kinireview ka ko. Nagrapababababa. O, takbuhan ng demonyo. Ay, puro ka nalang ML. Sige lang, tuloy mo lang yan hanggang mugto mata mo. Hindi ka pakinabang sa kingdom ng Diyos. Alam niyo po, pag lahat tayo lumuluhod, nanginginig ang demonyo. Ang kinakatakutan ng demonyo, lumuluhod sa paanan ng Diyos pag mag-pray siya. Kasi sabi po ng psalmist, ang lumalapit sa iyo na nanalangin, hindi mo tinatanggihan. Ulitin ko sa inyo, always, continually, praying without ceasing. At ito pong revelation, habang po ako nananalangin, bakit napakaraming kapahayagan na bumaba kay David dahil po siya'y prayerful. At kay Saul, kapatid ko, kay Apostle Paul, ilan pong sinulat po niyang Ephesians? 13 o 14? 13. Dahil po, revelation po yun. Si Moises, ilang pong sinulat niya?
Ay, hindi siya nagtututbrush nun sa bundok eh. Kausap niya ang Diyos eh. Kaya pagbaba niya, hindi naman sa kalbo, pero nagniningning. Tapunan mo kalbo mo, hindi ka nang sinabi. Tapunan mo mukha mo, nagniningning ka. Yung glory ng Diyos, bumaba. Ay, kausap niya ang Diyos 40 days eh. Ikaw, kausap mo si Tanggol. Magagaling ka talaga. Okay? Ito po hindi pa ganun po sa inyo, kaya lang dito tayo bababad. Hindi nyo po alam, ang gadget at technology, maopay po ito, pero hindi nyo po namamalayan, inilalayo po tayo nito. At isa pa po, naalala ko, salamat sa Panginoon. Isang linggo noon, kasi po nanood ako ng TV para medyo malibang ako, dumating sa akin ang pag-boring. At naintindihan ko ngayon ang depression. Friday po yan, parang nadidepress po ako. Kaya naintindihan ko noon ang pandemic. Anong kulang? Bakit pumasok sa akin ang pag-boring at depression? Wala akong communion sa Panginoon. Wala akong pakikipag-usap sa Kanya kasi po pag magsalita po ako, inuubo po ako. Nadidepress po ako, pero nanood ako ng television, ng entertainment. Nakahigala ako doon, wala akong ginagawa. At nakita ko po ang kulang po ang pakikipag-communion sa Kanya. Pag wala ka communion sa Kanya, mabuburing ka, kapatid ko. Ang parason ng demonyo, dadalihin ka. At dito ko po nakita na importante po ang makipag-usap sa Diyos. Hindi papasok ang boring at ang depression, ang sway sa Spirit dahil empower ka ng Holy Spirit. At yun ang totoo, kapatid ko. Kaya si Jesus, masaya pa rin po siya nung hinarap po niya, tinan niyo pong humility, kasi punong-puno sa ng Spirit, sabi niya, Ama ko, hindi niya alam ginagawa nila, patawarin mo sila. Makin mo yun, tinorture na sa lahat, pinahirapan na siya, pero ganun pa rin panalangin niya, bakit puno siya ng Holy Spirit? Ay tayo naman, konting pitik lang. Buti na lang, born again ang aking pirong kamay ko, hindi pa. Okay. Gusto ko muna palapan po natin ang Panginoon. Kaya, pagalan. Pinasok ko lang po ito para po sa mga magulang. Sabi kasi dito, wag ang magulang, mga magulang makinig. Wag na daw natin silang ibuyo. Basahin po natin. Ito po yung verse 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pagimagsiklaban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo siya ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Matatapos na po tayo, pinasok ko lang po ito para po ang mga magulang medyo mag-aware din. Kasi sabi doon sa Colossian, basahin ko sa Colossian chapter 3:21. Saan ka na Colossian? Ito na. Colossian 3:21. Sabi po rito, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mag-aware din po tayo mga magulang. Una-una, mga ipokrito tayo mga magulang. Gawin mo ito. Huwag kang uminom. Huwag kang manigrilyo. Ikaw na, panay naman ng tabako mo, panay naman inom mo. Tatay, ipokrito ka naman, tinuturuan mo ko, tapos manalangin ka, tapos hindi ka naman nanalangin. Kaya binubuyo natin minsan ng anak natin. Gawin mo ito, anak, tapos ikaw naman, hindi makikita. Good leaders is a good followers. Nagsasabi ka, tapos ikaw, ipokrito. Pangalawa, overthinking tayo. Pangatlo, over-controlling tayo. And then tayo, pang-apat, unlistening, hindi tayo nakinig. Puro tayo tama. Puro batid ang mga tatay, nanay. Hindi na pinapakinggan ng mga anak. Makinig ka naman dun sa explanation. Hindi mo pwedeng higpitan ng anak, pero luwagan mo rin. Pero medyo higpitan mo rin. Ganun naman yun eh. Pero puro luwag ka lang, magsasariling mundo yan. Okay, kaya mga magulang, lahat po dito pa nga alipin eh. At isa pa po, submit, sa isang kampanya, hindi pwede dalawa. Kaya dapat lalaki lang. Kaya akong boss eh. Hindi nga pwede, submit nga sa'yo eh. Okay? Kaya mga magulang, huwag natin ipulo sila sa magalit sila. Kailangan po, makita rin natin. Kaya nga, explanation. Kaya yung partner ko, wala mo ng explanation, ano na siya. Ako huwag masyado gano'n. Kaya explain natin sila bakit ito. Kailan kayo mga anak, nagdidesisyon kayo, hindi kayo nagpapaalam. Hindi po pwede yun. Kasi hindi kami makatulog nun. Jurisdiction namin kayo. Pero mga magulang, huwag masyadong mahigpit. Kailangan marunong makinig. Hindi masyadong over-control, overthinking, and then hindi naman ipokrito. Okay, dapat nakikita nyo yun. May palapakan po natin Panginoon. Dito po tayo sa pagtatapos, Happy Family, sa Book of Ruth,
Ito po yun. Materials or wealth are not the basis for a family to be happy. Kaya pong pag binasa mo po ang Book of Ruth, nakita mo doon happy po si Ruth saka si Noemi. Wala po silang materials noon. Sabi ni Ruth, Nanay, Mama, mamumulot ako. Tapos naman namulot siya, may dala pa siyang tinapay na natira, masaya sila. Anak, saan ka namulot? Alam niyo po, ang happy family, hindi po nakabase sa materials o wealth. Kahit marami ka kung wealth, marami kang materials, wala ka namang Kristo, wala yun. Hindi yun nakabase doon. Kailangan natin ng wealth. Kailangan mo aircon. Maganda po yun. Pero ang happy family, hindi po lahat po nakabase po roon. Okay? Pangalawa, so it become happy inside the home because of good behavior. Para po maging masaya po ang ating pong pamilya sa loob ng tanan, good behavior, magandang karakter. Ang mga anak sumusunod. Mabait ang nanay. Mabait yung tatay. Mahinahon. Pasensyoso. Hindi po sumisigaw. Hindi aringit. Medyo pasensya naman tatay. Kahit hindi yan sumusunod. Blessing yan eh. Di ba, Joji? Blessing yan eh. Kaya kahit hindi sumusunod, anak, minsan kasi tayo talagang. Mayroon kayo dito narinig ko eh. Mamatay. Minsan sinasabi nyo eh. Napatay ka na, sabi, di ba? Huwag ko na. Di ba? Kaya po, good behavior po. Kailangan po natin good behavior. Huwag niyo po sasabihin po yun. No? Para po ang masaya pong tahanan, good behavior, nagkakaisa po kayo. Ibig sabihin dito, mabait, mapagpasensya, mahinahon, mapagpakumbaba. Third po, so the family is happy because they have a strong relationship with God. Ibig sabihin, ang pinakasentro po ng pamilya dapat si Kristo. Pag strong ang relationship mo, malalim ang relationship mo, may intimacy, masaya po ang pamilya. Yun kasi magdadala po sa akin. Hindi po materials na bagay, wala namang bagay, o sino pa man. Ang isa pong masayang pamilya kapag strong ang relasyon mo sa Panginoon. Okay? To God be the glory. Palapahan po natin ang Panginoon. Tayo po magsipay. Hallelujah. Pigit po natin ang ating mga mata. Habang po nakapigit po tayo, gusto ko pong i-recap ang ating pong pinag-usapan, ang ating pong mensahe ng Panginoon na inihanda at binigay niya sa atin ngayon, understanding the role of spouse and children, the Christian family. Okay? Tungkulin ng lalaki bilang asawang lalaki at bilang anak. Tungkulin ng babae bilang asawang babae at bilang ina. Tungkulin ng mga anak. Magrima po sa ating puso ang mensahe ng Panginoon. Dahil ito ang magdadala sa atin sa maupay na buhay, sa maupay na pagkatao po natin bilang Kristiyano. Kaya po ang salita ng Diyos punong-puno sa ng aral. Ang ating pasimula, tayo po ay sumasamba sa Diyos. Mayroon pong testimony. Mayroon po tayong giving. Mayroon tayong praise and worship. And then, the Word. Kasi ito ang gagabay sa atin at magtuturo sa atin. Kaya si Jesus, hindi po siya napatumba ng demonyo. Sabi niya, nasusulat. Kaya po kapag puno ka ng salita ng Diyos, nasa puso po natin, salamat po sa ating mga napapakinggan. Hindi para po tayo saktan, hindi para po tayo ipahiya. Ang layunin ng Diyos, turuan po tayo. Layunin ng Diyos, maging tama ang ating tahaking sa buhay nito. Salamat, napakinggan po natin yan at tinuro ng Diyos yan at nire-reveal niya ang kanyang kalooban at ang kanyang sarili. Hallelujah. Kaya ang puso po natin dapat punong-puno ng pasasalamat. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba at susumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan o kalilitaan. Sa'yo ay pumisan. Ngayon natin panalangin.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at susumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kahit sa bagoy natin panalangin. Ang puso namin pag natin nabulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mapasdan, magkalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, sa iyong pagkakataon. Tuloy natin panalangin sa Panginoon. Lord, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang mga awitin na yan ay inaari po naming panalangin sa aming buhay. Sabi mo, lumapit kami. Sinasamo po namin dahil may bahagi sa aming buhay na mahina. Kaya nga sinabi mo, Panginoon, without you we can do nothing. Kailangan ka po namin. Even po si David nang sa po'y nagkasala kay Bathsheba, naranasan niya po na tila malayo ka. Nadungisan ang kanyang puso. Nagdungisan ang kanyang relasyon sa iyo. Kaya ang inawit po niya, nakapagligasa ng awitin na ito'y kanyang panalangin, nalikain mo ang isang pusong tapat. At tanging ikaw ang sasampahin, tanging ikaw ang nakaupo sa trono ng aming puso. Sa oras na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa Lawang, alutiin, Lawang, salamat sa ating Panginoon. Alam natin, siya ang nagtatalaga tumatawag sa atin. Nais niya po na dalhin tayo sa fulfillment ng kanyang kalooban. Unang gagawin po natin, i-consecrate po natin ang ating buhay. Buo nating pagkatao ang ating isipan at puso, spirit, soul, and body. I-consecrate natin ito. Mamuhay po tayo sa kanyang katuwiran. Katulad ng sinabi ko, anak ka ng Diyos.
pag-aari ka niya. Pinili ka niya. At ang katawan mo'y templo niya. Hindi dapat mamutawi ang mga bagay ng mga makamundong mga salita. May display si Jesus sa buhay mo. Ang liwanag. Sabi nga ng James, hindi po pwede na bumukal sa isang balon ang alat at ang hindi alat. Hindi pwede mamutawi sa atin ang pagmumura sa isang labi. In the same time, siya'y nagpupuri. I-dedicate po natin ang ating buhay. At tayo po'y sumunod sa Kanya at ang communion sa Kanya huwag natin kalimutan. Ito ang magpapalakas sa ating pakikipagniig sa Kanya. Ang Panginoon simula hanggang sa po'y matapos ang Kanyang misyon. Walang humpay, walang tigil, walang pagsawa. At itong iniwan niya, isang buhay mapananalanginin. Isang buhay na masunod. Isang buhay na sagrado. At tayo po ay mga lingkod niya. Living like Him, like Jesus. Ang buhay ni Jesus mapagpakumbaba. Mapananalanginin. Submissive. Mapagpatawad. At mapagmahal. Ilapit niyo po ang iyong buhay, ang iyong sarili. Ikaw mismo. Kung mayroon ka pang hindi pinatawad, ngayon na po ang oras na yun. Kalimutan mo kung ikaw man ay nasaktan o anumang pain po na yun. Magpatawad kung may alam mong may basura at dawag sa iyong puso at mayroong bato, ikaw ang nakakaalam po niya. At kitang-kita po yan ng Diyos. Ako, kita ng Diyos kung anong laman ng aking puso at isipan. Kung may ginagawa ko na hindi tama sa Kanyang harapan. Ganon din po ang bawat isa. Kaya po, ang buhay po natin, ilagak natin sa Kanya. Isang pusong tapat, isang pusong siyang maglublog, samahan niya tayo, lagi natin hingin na gabay ng Banal na Espiritu para po tayo magtagumpay at malakaran natin ang katwiran ng Diyos. Awitin pa natin po ang ating inawit. Harin po natin ito po yung pagdulog natin sa Diyos, sa ating tatay. Mabait po siya, mapagmahal, mapagpatawad. Huwag tayong matumiling lumapit sa Kanya. Lagi niya tayo hinihintay, lagi nakaunat ng kamay. Anak, halika na, mahal kita. Magpatuloy ka. Daluyan lang walang hanggang mga papuri pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging manamang tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O
ngayon at kailanman. Ama, pinapayagan ka namin. Manghimasok po kayo at makialam sa aming buhay. Bukas ang aming puso. Ang nais mo at gusto mo, siyang nais namin maganap. Hubugin niyo po kami. I-mold niyo po kami. Upang kami po ay maging katulad mo, Panginoon. Bago po tayo magsiuwian, na kung saan, muli kong gusto ko pong sabihin ito sa atin, magpikit po tayo ng mata. Baka dumarating sa atin minsan ng mga discouragement, pagka-boring, o pagka-stress. Alam niyo po bakit? Baka maghapon tayo sa cellphone. Kulang sa panalangin. Magkakaroon tayo ng spiritual dryness, pagkatamad, pagkaayaw, halos gusto tumalikod. May kulang. Huwag niyo pong payagan. Ito pala po yun. Bakit sinasabi ko, we know your enemy. Dapat kilala mo ang kaaway. Kung paano mo siya ipatin. Alam ko, ang kaaway ay atake. Gusto niyang pigilan ang aming panalangin, but we know the enemy. Walang pwedeng humadlan. Pag kilala mo at alam mo ang kaaway, uulitin ko po, pikit niyo po yung mata. Minsan dumarating na tinatamad kang umatin, even mag-perform ng iyong naatas sa'yo. Anong kulang? Pakikipag-communion. Kaya nagkaroon ng dryness. Walang pagkauwaw, pagkagutom, ang excitement. Dahil kulang sa pakikipag-ningin sa Diyos. Makinig po tayo. The description ng LOTN, Lord of the Nations Ministry, a worshiping church. Dapat nagmamanifest po ito. Gaano man kahaba ang worship, huwag kang maboring. Dapat ini-enjoy mo yun dahil ang sinasamba mo ay ang Diyos na naglikha sa iyo at nagligtas sa iyo. Pangalawa, praying church. Dapat mapapanalanginin ang LOTN family. God-seeking church and soul-winning church. Sa oras na ito, Ama, ano man po ang kalagayan ng iyong mga anak? Ano mang nararamdaman sa pisikal, ikaw ang aming healer. You are the great physician that healeth me, the Lord of healeth me. You are the Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Panginoon, sino man po o Diyos ang may sakit, samang bahagi po yan. Dahil ang katawang ito, lahat ng sangkap ng katawang ito, ikaw ang nagholma. Kaya mong i-repair, ayusin, ibalik sa normal ang lahat ng Diyos. I believe, Father God, even po sa aking pisikal, anak mo po kami, hinugasan kami ng dugo mo, Panginoon Diyos. Sapat ang ginawa mo, ang tapos na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dumideklara kami ng healing, supernatural health, Panginoon. Hindi mo nais na kami po ay binabalot ng sakit at karamdaman. Pinalaya mo kami sa sumpa ng kasalanan, sa kasalanan. Pinalaya mo kami sa kahirapan at kasama pinalaya mo kami sa anumang sickness and disease. At ang kalooban mo, the supernatural na kalusugan sa bawat isa po sa amin. Even po ang financial wisdom at knowledge sa mga nag-aaral at mag-aaral ng Diyos. Promotion, Father God, maging sa mga kabataan. Salamat, Ama, i-declare sa mga biyaya po ito para sa amin. Opo, aming Diyos. Sa iyo ang papuri, parangal pagsamba, sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming panalangin. By the power of the Holy Spirit. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. In Jesus' name. Amen. God bless po. So announcement po,
Every Wednesday po may Unpocket Midweek service. Every 7 p.m. Tapos Friday man po may Unpocket Intercessory Prayer. 7 p.m. din po. God bless everyone. Ngayon patuloy natin purihin ang ating Diyos na buhay. We cross the tanging sa'yo lang.